Isa pong kilalang crypto influencer na si Amonex ang matapang na naghayag ng isang prediction. Sabi niya, si XRP raw ay gagawa ng mas maraming milyonaryo or millionaires kaysa kay Bitcoin. Isang bold or matapang na pahayag na talaga namang kumalabog sa buong XRP community. Kaya sa video na ito ay himay-himayin natin ang kanyang pahayag, tukuyin natin kung posible nga ba talaga ito at alamin natin kung anong epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, sino nga ba itong si Ginoong Amonex at bakit pinag-uusapan po ang kanyang prediction? Si Amonex ay isa po siyang crypto influencer na may malawak na reach at followers sa X. Sa mga hindi po nakakalam ay ang X ay ito po yung dating Twitter. Kilala po siya sa matapang at minsan kontrobersyal na mga pahayag. Nito pong July 16, 2025, sinabi niya sa publiko na si XRP ang magiging pinakamalaking tagalikha ng milyonaryo sa kasaysayan ng crypto. At higit pa yan kay Bitcoin. At ang nakakatuwa pa, hinamon pa niya ang buong crypto community na i-bookmark ang kanyang tweet at balikan ito balang araw. Para bang sinasabi niyang tignan natin kung sino ang tama pagdating ng panahon. Ay yan ang tindi. Ngayon ay bakit nga ba may naniniwala na kaya ni XRP na tapatan o higitan itong si Bitcoin? Ang pananampalatayang ito sa kakayahan ni XRP ay hindi na po bago. Sa katunayan, maraming taga-suporta ni XRP ang matagal nang naniniwala na undervalued pa rin ito hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, si XRP ay nasa presyong $3 lamang. Samantalang si Bitcoin ay lumipad na sa 6-figure na price range. Lampas na po ito sa $120,000 kada coin. Ngayon, kung titingnan natin ang kasaysayan, totoo na si Bitcoin ay gumawa na ng libo-libong milyonaryo at ilang bilyonaryo. Ang ilan sa mga early investors nito ay bumili lamang ng coin noong 2011 sa presyong mas mababa pa sa $1. Isang example dito ay ang wallet na nireport ng Whale Alert noong July 4. Nakatenga ang 10,009 Bitcoin dito ng mahigit 14 years. Noon, ang halaga nito ay nasa $33,994 lamang. Pero ngayon, ang halaga nito ay umaabot na sa $1.2 billion. Kaya ang tindi. Ano naman po ang estado ng laban sa pagitan ni Ripple at ng SEC? Ayan. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming naniniwala na hindi pa naaabot na XRP ang kanyang full potential ay dahil po kasi sa matagal na legal battle ng Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission o SEC. Ngunit ngayon, tapos na po ang laban na ito at dahil dito, maraming naniniwala na wala nang sagabal kay XRP para tuluyang sumabog ang kanyang presyo. Dahil tapos na ang kaso, asahan natin ang mas malawak na adoption na XRP. Mas maraming exchange ang posible pong maglista ulit sa kanya, mas maraming partnership ang pwedeng pumasok, at mas maraming investor ang papasok. Ngayon ay ano po ang kailangang mangyari para mahigitan ni XRP ang yaman na nalikha ni Bitcoin? Ito ang malaking tanong. Para talagang malampasan ni XRP ang record ni Bitcoin sa paglikha ng milyonaryo or millionaires, kailangan itong umabot sa presyong higit $10,000 kada coin. Ayon po sa analysis, kung may bumili kay XRP noong nasa presyong 0.005
noong 2017, tapos umabot nga siya sa $10,000 na presyo, ang returns ay sobrang laki kung saan ay halos 200 million%. May iba pang nagsasabi na posibleng umabot sa XRP sa $20,000. Pero teka lang, sandali. Kapag sinuri natin ng mas technical, medyo mahirap po itong paniwalaan. At bakit? Dahil may 59 billion XRP sa sirkulasyon. Kung aabot po siya sa $10,000 bawat isa, lalagpas na po ang kanyang market cap sa $590 trillion. At tandaan natin, ang buong yaman po ng mundo ay tinatayang nasa $500 trillion lamang. Kaya para po sa maraming analyst, hindi po realistic ang ganyang target price. Ngayon ay ano naman po ang kaibahan ng supply ni XRP kumpara kay Bitcoin? Ito po ang isang mahalagang punto. Si Bitcoin ay may limited supply na 21 million lamang. Yan po ang maximum na pwede pong imina. At sa ngayon ay nasa 19.89 million na ang nasa sirkulasyon. Ang scarcity o kakulangan ni Bitcoin ang dahilan kung bakit napakataas ng kanyang value ngayon. Katumbas na siya ng malalaking kumpanya tulad po ng Apple at saka Google. At minsan, ikinukumpara pa sa gold o ginto. Samantalang si XRP ay may 59 billion tokens. Malaki po ang kanyang supply, kaya mas mahirap pataasin ang presyo unless na may malawakang mass adoption at matinding utility na magaganap. Ngayon ay bakit naman po nananatiling matibay pa rin ang loob ng XRP community? Isa po sa mga pinakamalakas na community sa mundo ng crypto ay ang kay XRP. Hindi po sila basta-basta sumusuko. Kahit ilang taon na silang naghihintay ng breakout, patuloy pa rin silang naniniwala. Ang iba ay may hawak pa rin ng kanilang XRP mula pa noong 2017. Ang isa pang dahilan kung bakit sila umaasa ay dahil sa posibleng role ng XRP sa mga cross-border payments. Kung tuluyan na siyang gamitin ng mga bangko at financial institutions bilang bridge currency, posibleng magkaroon siya ng massive demand. At kung nangyari po yan, kahit hindi umabot sa $10,000, malaking gain pa rin ang makukuha ng mga early holders. Ngayon ay ano naman ang realidad? Posible nga ba o puro hype lang ito? Ang totoo, habang exciting isipin ang ganitong posibilidad, dapat pa rin tayong manatiling realistic. Oo, posibleng tumaas po ang value ni XRP, lalo na ngayong wala ng legal case na humahadlang. Pero ang mga presyo tulad po ng $10,000 ay nangangailangan ng mga pangyayaring sobrang laki, gaya po ng global adoption, mass utility, at pagbabago sa buong financial ecosystem. Ang mahalaga ay hindi tayo umaasa lang sa hype. Dapat po tayo maging informed, mag-research at magplano ayon po sa ating risk tolerance. At bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay malaki po ang epekto nito. Kung sakaling tumaas nga si XRP, malaking tulong ito sa mga kababayan natin na maagang nag-invest, lalo na sa mga OFWs, small-time traders at mga taong naghahanap ng bagong oportunidad. Pero kailangan din natin na maging maingat. Huwag po tayong basta-basta maniwala sa hype. Tiyakin nating naiintindihan natin kung saan tayo naglalagay ng ating pera. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang pahayag ni Ginoong Amonix ay isang paalala kung gaano po kalaki ang posibilidad sa mundo ng crypto. Pero ito rin ay paalala na hindi lahat ng posibilidad ay realidad. Kung holder ka na ni XRP, mainam po na ipagpatuloy mo ang pagre-research. Bantayan mo ang developments at higit po sa lahat ay maging praktikal at disiplinado. Sabi nga nila, ang crypto ay hindi po sprint.
ito po ay isang marathon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.